Nagkita sila Grace at Mark sa isang kainan sa bayan nila para ipagdiwang yung Valentine. Dinalhan pa ni Mark ng bulaklak si Grace at mga chocolate. Tuwang-tuwa naman si Grace sa mga bigay ni Mark sa kanya. Matagal silang nakwentuhan at nagpunta pa sa isang peryahan malapit doon. Ginabi na sila, kaya nakiusap si Grace na ihatid siya sa kanila. Medyo liblib ang lugar nila Grace, kaya pumayag na si Mark. Tumawag ng tricycle si Mark at gumayak na sila papunta sa bahay nila Grace. Madilim yung daan papunta doon at ilaw lang ng tricycle ang nagpapaliwanag sa daan. Pagdating nila doon, nagulat si Mark dahil medyo malaki pala ang bahay nila Grace at parang nasa gitna na ito ng gubat. Sinalubong naman sila ng nanay niya na punong-puno ang ngiti sa mukha. Pinapasok muna sila sa loob. Nakita ni Mark sa loob na parang may party. Maraming tao at mga nakamaskara pa. Nakaupo ito sa mga paligid ng mga bilog na lamesa. Grupo-grupo sila. Sinabi ng nanay ni Grace na maghintay muna sandali at ihahanda na nila ang pagkain at mag-uumpisa na ang kasiyahan. Naguluhan si Mark. Sabi lang ni Grace sa kanya, ay ganun daw talaga dun pag Valentine. Sabay umalis muna ito para magpalit na daw ng damit at iniwan nito si Mark sa upuan ng nag-iisa. Maya-maya pa. Namatay na ang karamihan sa ilaw. At may nagsalita, mag-uumpisa na daw ang subasta. May nilabas na bagay ang isang lalaki. Nanlaki na lang ang mga mata ni Mark nang makita niya kung ano yon. Isa iyong braso ng tao. Masuka-suka siya sa nakikita niya. Tumingin siya sa paligid at halos lahat ng andun ay parang sabik na sabik. Nang matapos na yon, ay sunod-sunod at iba-ibang parte naman ng katawan ng tao ang sinubasta nila. Mayroon ding ibang mga bagay, gaya ng dugo. At iba't ibang uri ng hayop na hindi pamilyar sa kanya. Pero mga nakakatakot ang itsura. Gusto nang tumakbo palayo doon ni Mark pero hindi siya makagalaw at nanlalamig na. Bigla niya nalang nikta si Grace sa unahan at bihis na bihis. Sinabi nito, ngayong Valentine, hinahandog ko sa inyo ang aking alay. At bigla na lang tumapat kay Mark ang spotlight. Nandilim na lang ang paningin ni Mark nang maramdaman niyang parang may biglang humampas sa kanya sa may ulo. Narinig niya pa ang hiyawan, tawanan at palakpakan ng mga tao. Hindi niya mawari kung anong klaseng tao sila. Pero ang alam niya lang sa mga sandaling iyon ay hindi na siya makakatakas pa.